Anakku, alam kong abala ka at pasensya na kung naabala kita ng ganito. Sa totoo lang, alam kong pakiramdam mo ay puno na ang iyong buhay. Magulo ang iyong isipan at hinihila ang iyong oras sa napakaraming direksyon mula sa pagkayod sa trabaho, pag-aasikaso sa pamilya, hanggang sa pakikipagsapalaran sa araw-araw na traffic sa kalsada. Alam ko kung gaano kakaingat pumili ng mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Ngunit hindi mo maaring balewalain ito. Hindi dahil gusto kong may hingin sa iyo, kundi dahil may nakikita akong hindi mo pa nakikita. At hindi papaya ang pag-ibig na manatili akong tahimik kung ang pananahimik ko ay mas malaki ang magiging kapalit para sa iyo. Umasa ang kaway na mag-scroll ka pababa at lalampasan mo ito ngayon. Hindi gamit ang takot, hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang pakabala at pampagulo sa iyong feed. Hindi nila kailangang atakihin ka ng maingay. Kailangan lang nilang manatili kang abala, manatiling manhid sa pagkayot kalabaw, at patuloy na gumalaw ng mabilis upang hindi ka huminto at makinig. Iyon lang ang gusto nila sa sandaling ito, ang manyana habit upak papaliban, pagkalito at pagpabaliwala. At nagsasalita ako ngayon dahil hindi ako papaya na mangyari iyon nang hindi kita binabalaan. Ayaw nilang makita mo ito dahil ang maririnig mo ay gigising sa iyo. Pinapahina ng kamalayan ang kanilang hawa. Piniputol ng kalinawan ang mga hindi nakikitang kadena. Kapag nakakakita ka ng malinaw, tumitigil ka sa pagsang-ayon sa mga bagay na tahimik na umuubos sa lakas mo bilang isang Pilipinong pilit itinataguyod ang lahat. Iyan ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay apurahan ang sandaling ito. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil malapit mo nang makita ang isang bagay na musika magpapabago sa kung paano kahahakbang pasulong. Hindi kita pahihintuin ng ganito kung hindi ito lubhang mahalaga. Hindi ako basta-basta nang abala. Alam ko kung gaano ka kadalas maabala nga biso sa iyong cellphone, nga mensahe sa Messenger at Viber, at nga pangangailangan ng iyong nga kamag-anak. Alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang mga sandaling walang gumagambala. Kaya ito ang pinili ko dahil ang hindi mo pa nakikita ay nakakaapekto na sa iyo. At ang pag-ibig ay hindi naghihintay na maging halata ang pinsala bago magsalita. Pakiusap, huwag mong sabihin sa sarili mo na makikinig ka na lang mamaya. Kilalang kilala ko ang boses na iyan. Pakinggan mo, tila makatwiran, tila kalmado. Sinasabi nito na makakapagintay. Ito hanggang sa hindi ka na masyadong pagod, hanggang sa makauwi ka na galing sa biyahe kapag mas may oras ka na, ngunit ang mamaya ay mas marami nang nanakaw sa iyo kaysa sa inaakala mo. Ang mamaya ay humaba na sa malinggo at buwan nun, at sa pagsapit ng oras na binalikan mo ito, ang kalinawan na kailangan mo ay mas mahirap nang abutin. Tinatawag kita sa sandaling ito, hindi para madaliin ka kundi para protektahan ka. Sinasadya kang abalahin ng mundo at kailangan mong malaman kung bakit. Hindi lahat ng humihila sa iyong pansin ay walang dalang panganib. Hindi lahat na humihingi ng iyong oras ay walang masamang epekto. Ang ilang nga pampagulo ay maingat na idinisenyo upang pigilan kang mapansin kung ano ang nagbabago sa iyong puso.
Ano ang umuubos sa iyong espiritu? Ano ang unti-unting naglalayo sa iyo mula sa kapayapaan? Hindi kita inaakusahan. Ibinubunya ko lang ang nangyayari upang makapili ka ng may kamalayan sa halip na dalalang na kasanayan. Nakikita ko kung gaano kapuno ang buhay mo. Nakikita ko ang responsibilidad na pinapasan mo ang pagiging breadwinner, ang pagpapadala ng tulong, ang pagbabayad ng mga utang at bayarin. Nakikita ko ang mainaasahan ng lipunan at ng pamilya mo sa iyo. Nakikita ko kung gaano ka nagpupursiga para mapanatiling buo ang lahat. Ngunit may nakikita rin akong iba. Nakikita ko kung paano tahimik na pinupuntirya ang iyong kaluluwa. Hindi sa pamamagitan ng matinding krisis, kundi sa pamamagitan ng labis na pagod. Hindi sa pamamagitan ng gulo, kundi sa pamamagitan ng walang tigil na ingay ng paligid. Kaya ka nakakaramdam ng pagod na hindi kayang pawiin ng simpleng pagtulog. Kaya bumibigat ang iyong puso ng walang malinaw na dahilan. Hindi ito nakataon lang. Buksan mo ang iyong isip at manatili ka sa akin. Ang mensaheng ito ay proteksyon, hindi mula sa akin kundi para sa iyo. Ang proteksyon ay hindi palaging nag-anyong ginhawa. Minsan, ito ay nauganyong pag-antala. Minsan, ito ay boses na nagsasabing, huminto ka muna, tumingin ka, makinig ka. Iyon ang ginagawa ko ngayon. Nagsasalita ako dahil mahal kita, hindi dahil nabibigo ka. Kailangan mong marinig iyon ng malinaw. Hindi ito pagtatama na nag-ugat sa pagkadismaya. Ito ay babala na naugat sa pagkalinga. Kung nabibigo ka, hindi ako lalapit ng ganito. Kung tuluyan ka nang nawala at wala ng pag-asa, hindi ako magsasalita ng ganito kapersonal. Nagsasalita ako dahil mahalaga ka at mahalaga ang mga nangyayari sa paligid mo sa ating bansa at sa iyong buhay. Huwag kang mag-scroll pababa. Ang hindi mo nakikita ay maari paring makasakit sa iyo. Ang kamangmangan ay hindi nagpoprotekta sa puso. Ang kamalayan ang gumagawa nito. Kapag alam mo ang nangyayari, mari kang pumili ng iba. Kapag naintindihan mo ang hatak, kaya mo itong labanan. Kapag nakikita mo ang paulit-ulit na pattern, titigil ka sa paninisi sa iyong sarili kung bakit tila may mali sa nararamdaman mo. Binibigyan kita ng pag-unawa para makahinga ka ulit. Alam kong gusto ngang isang bahagi mo na umiwas. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil mabigat ang emosyong dala nito. Alam kong mas pipiliin mo pang manatili sa nakasanayan kaysa harapin ang isang bagay na hindi nakikita. Ngunit ang ginhawang walang katotohanan ay babagsak din sa kalaunan. Inialok ko sa iyo ang katotohanan ngayon upang ang iyong kapayapaan ay hindi nakapatong sa isang bagay na marupok. Maaring makaramdam ka ng tensyon habang nakikinig ka. Hindi iyan takot. Iyan ay pagkilala. May bahagi sa iyo na alam na mahalaga ang sandaling ito. May bahagi sa iyo na alam na hindi lang ito isa na namang ordinaryong mensahe sa social media. Kaya umaasa ang kaaway na mag-scroll ka. Dahil kung mananatili ka, magsisimula mong pag-ugnayin ang mga bagay na hindi mo dapat binabalewala. Hindi ako nandito para lunurin ka sa impormasyon. Nandito ako para patalasin ang iyong kamalayan. Ang kamalayan ay banayad kapag ito ay ginagabayan. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayon din. Kailangan mo lang manatili ng sapat na tagal para makita kung ano ang hindi mo napapansin. I-type ang naniniwala ako, Panginoon,
kahit sa katahimikan. Kung alam mong kumikilos siya sa likod ng mga pangyayari, matagal ka nang nagpapakatatag. Pinasan mo ang higit pa sa nalalaman ng maraming tao. Nagpatuloy ka sa mapanahon kung kailan dapat ay nagpapahinga ka na mula sa bigat ng iyong trabaho. Naging produktibo ka pa rin kahit kailangan ng tahimik ng iyong espiritu. Kahanga-hanga ang katatagang iyon ng isang Pilipino. Ngunit ginawa ka rin nitong mas madaling masugatan. Ang mapusong laging abala ay mas madaling hilahin kaysa sa mapusong wasak. Iyan ang dahilan kung bakit ako pumapasok ngayon. Hindi ako galit sa iyo dahil abala ka. Hindi ako nadidismaya sa iyo dahil naguguluhan ka. Naintindihan ko kung paano ka patuloy na hinihila ng mundong ito. Kaya ako nagsasalita ng may pagkaapurahan sa halip na paratang hindi ako nandito para hiyain ka. Nandito ako para gisingin ka ng malumanay bago ang pagod ay mawi sa pagkamanhid. Manatili ka sa akin ng ilang sandali pa. Hayaan mong bumagal ang iyong pahinga. Hayaan mong tumigil sa pagmamadali ang iyong puso. Hindi mo pa kailangang sumagot. Hindi mo pa kailangang magdesisyon. Kailangan mo lang makinig. Ang pakikinig ay isa ng gawangang proteksyon. Alam kong natutukso kang isipin na madrama ito. Alam kong gusto mo itong malitin para mas madali mo itong iwanan at bumalik sa ginagawa mo, ngunit pakinggan mo ako. Ang pinakamapanganib na sandali ay hindi ang mga maingay. Ito ang matahimik kung saan tila walang mali, ngunit may unti-unting lumalayo. Nagsasalita ako ngayon dahil masyado kitang mahal para hayaang magpatuloy ang paglayong iyon nang hindi mo napapansin. Hindi ka nag-isa sa sandaling ito. Nandito ako kasama mo. Hindi ako nanunot mula sa malayo. Ako ay malapit. Direktang kinakausap ang iyong puso dahil sulit kang abalahin. Buksan mo ngayon. Manatili ka sa akin. Ang mensaheng ito ay hindi nandito para takutin ka. Musika. Nandito ito para protektahan ka, patatagin ka, at tulungan kang makakita muli ng malinaw. Huwag kang mag-scroll pababa. Manatili ka. Ang pipiliin mong gawin sa sandaling ito ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Anak ko, nakikita ko kung gaano ka kaabala. Nakikita ko ang punong-punong kalendaryo, ang walang katapusang mensahe, ang responsibilidad sa bahay at trabaho na tila walang katapusan. Nakikita ko kung paano palaging tumatakbo ang isip mo, kung paano lumilipas ang mga araw na tila iisa, kung paano kahit ang pahinga ay nagmamadali. Alam kong hindi ka gumising ngayon na nagpaplanong maabala at talagang humihingi akong pasensya sa pagpasok sa iyong oras ng ganito. Hindi ko binabaliwala ang oras mo. Alam ko kung gaano kahalaga ang bawat minuto sa iyo ngayon. Pakiusap, pakinggan mong mabuti ang aking puso. Hindi kita inaabala dahil may ginawa kang mali. Hindi kita pinapahinto para akusahan ka, para pagalitan ka ng mahigpit o para dagdagan ang bigat ng iyong pinapasan. Inaabala kita dahil mahal kita at ang pag-ibig ay minsan sumasawso kahit pakiramdam mo ay hindi ito napapanahon. Ang pag-ibig ay hindi laging naghihintay ng perpektong sandali. Gumagalaw ang pag-ibig kapag kailangan ng proteksyon. Alam ko kung gaano ka nagpapakahirap para panatilihing maayos ang lahat. Alam ko kung gaano kalaking pagsisikap ang kailangan para lang makaraos sa maghapon. May mga responsibilidad kang pinapasan na hindi nakikita ng iba. Tahimik mong nilulutas ang mga problema.
Patuloy kang lumalaban kahit pagod ka na. Ipinagpapatuloy mo ang musika, laban kahit na pakiramdam ngang puso mo ay sagat na sagat na. Nakikita ko ang lahat ng iyon, iginagalang ko iyon. At hindi ako nandito para alisin ang lakas mo. Nandito ako musika dahil napakarami mo nang pinapasan ng mag-isa. Nais kong humingi ng paumanhin, ng malumanay, dahil alam kong ang pagkaantala ay nakakabigo. Baka pakiramdam mo ay wala ka ng espasyo para sa isa pang bagay, isa pang boses, isa pang obligasyon. Ngunit pakinggan mo akong mabuti ngayon. Hindi ito isang obligasyon o utos. Ito ay isang paanyaya. Hindi ko hinihiling na magdagdag ka gagawin sa iyong listahan. Hinihiling ko na huminto ka dahil ang pagpapatuloy ng walang kamalayan ay mas malaki ang magiging kapalit kaysa sa paginto sandali kasama ko. Inyantala na ibak ang kinawa kapag ang kinawa ay nagsisimulang magtaho nagpanganib. Ang ginhawa ay maaring maging mabuti, ngunit maari rin nitong pamanhidin ang iyong kamalayan. Kapag napakabilis ng takbo ng buhay, humihinto ka sa pagpansin sa nangyayari sa loop mo. Hindi mo na naririnig ang tahimik na senyales ng iyong kaluluwa. Hindi mo na nakikilala kung may pumipiga na sa iyong buong pagkatao. Inaabala kita hindi para guluhin ang kapayapaan mo, kundi para protektahan ito. Hindi kita sinisisi sa pagiging abala. Alam kong patuloy kang hinihila ng bansang ito. Alam kong ang pampagulo ay nasa paligid lang, tinatawag ang iyong pansin, ang iyong lakas, ang iyong emosyon. Hindi kita hinuhusgahan sa pagtugon sa kanila. Naintindihan ko kung gaano kadaling magpatianot. Kaya ako pumapasok ngayon ng malumanay ngunit malinaw, bago ang pagod ay mawi sa pagkamanhit at ang pagkamanhit ay mawi sa pagkalayo. Ang pagkaantalang, ito ay hindi isang paratang, ito ay proteksyon. Hindi ko itinuturo ang daliri ko sa iyo, iniabot ko ang aking kamay. Sinasabi ko, halika rito sandali. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang hindi mo makita kapag palagi kang nagmamadali. Hindi ka napapasama, hindi ka nabibigo. Minamahal ka ng sapat para mabigyan ng babala bago pa man tahimik na pumasok ang pinsala. Alam kong may bahagi sa iyo na nakokonsensya kahit naririnig lang ito. Nag-isip ka kung dapat ka bang gumagawa ng mas marami, nagdarasal ng mas marami, nakikinig ng mas marami. Bitawan mo ang konsensyang iyan ngayon din. Ang konsensya ay hindi ang aking boses. Tinutulak ka palayo ng konsensya. Inilalapit kang pag-ibig. Hindi ako nandito para hiyain ka upang makuha ang pansin mo. Nandito ako para anyayahan ka sa kaligtasan. Nakikita ko kung gaano kapagod ang iyong kaluluwa. Kahit patuloy na kumikilos ang iyong katawan, nakikita ko ang pagod na hindi mo sinasabi sa iba. Nakikita ko kung paano numipis ang kagalakan mo nitong nga nakaraang araw. Kung paano naging marupok ang kapayapaan mo. Kung paano naging magulo ang mga iniisip mo. Wala sa mga ito ang nagpapahina sa iyo, ginagawa ka nitong tao. At sinasabi nito sa akin na ang pagkaantalang ito ay kinakailangan. Hindi kita pahihintuin ng ganito kung hindi ito lubhang mahalaga. Hindi ako sisingit sa abala mong buhay, maliban kung ang pananahimik ko ay magdudulot sa iyo ngang pagkawalangang isang bagay na napakahalaga. May mga sandali kung kailan ang paghihintay ay tila tama ngunit sa totoo lang ay nakakasama.
Ito ay isa sa mga sandaling iyon. Ang paghihintay ay nangangahulugang hinahayaan kitang magpatuloy nang hindi mo namamalayan kung ano ang humihila sa iyo mula sa likuran. Maaring nakakaramdam ka ngang paglaban ngayon. Baka gusto mong madalin ito at bumalik sa ginagawa mo. Naintindihan ko ang pakiramdam na iyon, ngunit manatili ka sa akin ngang ilang sandali pa. Hayaan mong huminga ang sarili mo. Hayaan mong ma-relax ang iyong mga balikat. Hayaan mong bumagal ang iyong puso upang marinig ako ng malinaw. Mangyaring suportahan ang aming channel. Ang aming trabaho ay nakatutok sa pagdadala ng kaligayahan sa iyong buhay at pagpapalalim ng debosyon sa Diyos. Kung nais mo kaming suportahan, maaari kang magdonate sa pamamagitan ng Super Thanks. Hindi ako nandito para lunurin ka sa impormasyon. Nandito ako para ibalik ang iyong kamalayan. Musika, ang kamalayan, ay nagdadala ng kalayaang pumili. Ang pagpili ay nagdadala ng kalayaan. Kapag nakikita mo ang musika malinaw, maari kang gumalaw ng may karunungan. Kapag wala kang kamalayan, kahit ang mabubuting intensyon ay maaring magdala sa iyo sa matinding pagod. Alam ko kung gaano mo pinapahalagahan ang pagiging responsible, maasahan at masipag. Ang mga katangiang iyan ay hindi mali. Ngunit kapag nagsimula na nilang musika, palitan ang pahinga, koneksyon at pakikini, nagiging mabigat ang mga ito. Inaabala kita ngayon upang hindi mo mawala ang iyong sarili. Habang sinusubukan mong panatilihing buo ang lahat ng iba pa, ang sandaling ito ay hindi tungkol sa pag-ayos ngang anuman agad-agad. Ito ay tungkol sa pagtingin. Ito ay tungkol sa pagkilala kung ano ang nangyayari sa ilalim ng iyong abalang buhay. Ito ay tungkol sa pagpayak na tumayo ako kasama mo sa gitna ng iyong araw at hindi lamang sa manggagilid-gilid nito. Musika, malapit ako sa iyo ngayon. Hindi nag-utos. Hindi nadidismaya, hindi malayo. Nagsasalita musika ng malumanay kahit may pagkaapurahan dahil ang pagkaapurahan ay hindi kailangang maging marahas. Ang pagkaapurahan ay maaring maging mapagmahal. Ang pagkaapurahan ay maaring maging maingat. Ang pagkaapurahan ay maaring maging tanda na ikaw ay lubhang mahalaga. Gusto kong maramdaman mong ligtas ka rito. Ligtas na huminto sa paggawa ng maraming bagay ng sabay-sabay. Ligtas na aminin na pagod ka na. Ligtas na makinig ng hindi ipinagtatanggol ang sarili mo. Hindi ko hinihiling na bitawan mo ang iyong responsibilidad. Hinihiling ko na hayaan mo akong tulungan kang pasanin ang mga ito. Matagal ka nang nagpapakatatag. Nakibagay ka, nagpatuloy ka. Ngunit ang lakas na walang pahinga ay nauwi sa matinding pilay. Inaabala kita bago pa ang strain na ito ay mauwi sa isang bagay na mas mahirap pagalingin. Pakiusap, huwag mong tingnan ito bilang isa na namang bagay na humihingi ng atensyon mo. Tingnan mo ito bilang na isang bagay na naalok sa iyo ng ginhawa. Hindi ako nakikipagkumpetensya sa buhay mo. Ako ay bahagi nito. Gusto kong maglakad kasama mo rito. Hindi maghintay na bumagsak ka bago ako pumasok. Manatili ka sa akin dito. Hayaan ang pagkaantalang ito ay maging isang sandali ng pagiging totoo at ebidensya. Hayaan itong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-isa sa abalang buhay mo. Nakikita ka, inaalagaan ka, pinoprotektahan ka, inaabala kita dahil mas mahalaga ka sa akin kaysa sa schedule mo. Inaabala
kita dahil ang iyong kaluluwa ay nararapat bantayan. At patuloy akong magsasalita ng malumanay, malinaw, at may pagmamahal hanggat handa kang manatili at makinig. Anak ko, gusto kitang kausapin ng malinaw tungkol sa inaasahan ng kaawe na gagawin mo ngayon. Hindi para takutin ka, hindi para pagdudahan mo ang lahat sa paligid mo, kundi para tulungan kang makita kung ano ang nangyayari upang hindi ka na maging walang alam. Ang kamalayan ay hindi takot. Ang kamalayan ay liwanag at inaalis ang liwanag ang kapangyarihan ng nagtatago sa dilim. Hindi umaasa ang kaaway na atakihin ka ng maingay sa sandaling ito. Wala silang pinaplanong gulo o madramang pagkawasak. Hindi iyan ang estratehiya nila rito. Ang kanilang paasa ay mas tahimik, mas simple. Umaasa silang ipapapaliban mo ito. Umaasa silang babalewalain mo ang sandaling ito bilang hindi mahalaga. Umaasa silang mag-scroll ka pababa, sasabihin sa sarili mo na makakapagintay ito at magpapatuloy nang hindi napapansin kung ano ang nagtangkang abutin ka. Ang pagpapaliban delay, manyana habit ay isa sa kanilang pinakamabisang sandata. Ang pagpapaliban ay hindi pakiramdam na mapanganib. Tila makatwiran ito, tila kalmado. Bumubulong ito, pwede mo itong balikan mamaya o hindi ito apurahan. Musika o masyado kang abala ngayon. Ang pagpapaliban ay hindi nagtataas ng alarma. Kaya ito gumagana. Unti-unti nitong inilalayo ang katotohanan ng hindi mukhang sumasalungat dito. Hindi kailangan ng kaway na itakwil mo ako. Kailangan lang nilang manatili kang abala ng sapat na tagal para hindi ka tuluyang makini. Hindi nila kailangang gumuho ka. Kailangan lang nilang patuloy kang gumalaw ng parang makina. Hindi nila kailangang nakawin ang pananampalataya mo. Kailangan lang nilang pamanhidin ang iyong kamalayan. Ang pusong naguguluhan ay mas madaling gabayan kaysa sa pusong wasak. Ang pag-scroll pababa ay maaring tila wala lang. Isang maliit na galaw lang ng daliri mo. Isang sandali lang ng paglipat ng pansin. Ngunit sa espiritual na aspeto, ang pag-scroll pababa ay madalas na pag-iwas na nakukunwaring normal na pag-ugali. Ito ay ang paglayo sa isang bagay na pakiramdam ay mabigat bago paman ito magkaroon ng pagkakataong magsalita ng malinaw. Hindi dahil pasaway ka, kundi dahil ang lalim ay pakiramdam na uncomfortable kapag pagod ka na. Naintindihan ng kaway kung gaano ka kaabala. Nakikita nila kung gaano kapuno ang isip mo. Alam nilang ubos na ang lakas mo, kaya hindi sila tumutula ng malakas. Dahan-dahan silang humihila. Nagdadagdag sila ng inggay. Nagdadagdag sila ng pagkaapurahan sa lahat ng iba pa upang ang sandaling ito ay magmukhang opsyonal. Hindi nila kailangang pigilan akong magsalita. Kailangan lang nilang pigilan kang makinig. Ang pinakamalaking takot nila ay hindi ang iyong lakas. Ito ay ang iyong kamalayan. Ang lakas ay maaring mali ang mapuntahan. Ang lakas ay maaring maubos, ngunit binabago ng kamalayan ang direksyon. Ginagawang kamalayan na tumigil ka sa pagsang-ayon sa mga bagay na umuubos sa iyo. Musika, tinutulungan kang kamalayan na mapansin ang mga pattern na inuulit mo nang hindi mo naintindihan kung bakit. Ibinabalik ng kamalayan ang pagpili sa iyong mga kamay.
Ito ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ngayon dahil may nagigising na sa iyo. Naramdaman mo na ito, ang pakiramdam na iyon na may mali, ang tahimik na pressure na hindi nawawala. Ang pakiramdam na abala ka pero hindi lubos na payapa. Ang maiyon ay hindi nakataon lang na emosyon. Ang maiyon ay masenyales. At umaasa ang kaaway na babaliwalain mo ang maito ng sapat na tagal hanggang sa maglaho ang maito sa likuran ng iyong abalang buhay. Nais kong maunawaan mo ito ng walang takot. Ang kaaway ay walang autoridad sa iyo. Hindi kanila kontrolado. Hindi kanila kayang pilitin. Kaya sila umaasa sa pampagulo, distraction. Gumagana sila sa pamamagitan ng iyong pagsang-ayon. Kapag nanatili kang walang kamalayan, hindi mo sinasadyang sumasang-ayon na pasanin ang nga pabigat na hindi naman dapat para sa iyo. Kapag nakaroon kang kamalayan, nasisira ang kasunduang iyon, hindi sila takot na maging mas maingay o mas aktibo ka. Takot sila na maging tahimik at tapat ka. Ibinubunya ng pananahimik ang katotohanan. Ibinubunya ng katapatan ang mga kasinungalingang pinamumuhayan mo nang hindi mo namamalayan. Kaya ang sandaling ito ay pakiramdam na mahalaga. Dahil ang pananahimik at katapatan ay malapit ngayon, pinipigilan ka na pagpapaliban delay na pag-ugnayin ang nga nangyayari. Pinipigilan ka na pagpapaliban na mapagtanto kung bakit ka sobrang pagod, kung bakit ang kagalakan musika ay tila numinipis, kung bakit ang kapayapaan ay tila marupo. Pinapanatili ang pagpapaliban na sisihin mo ang sarili mo sa mga bagay na sa totoo lang ay nangyayari sa paligid mo. Inililipat ang kamalayan ang paninising iyon tungo sa pag-unawa. Ang pag-unawa ay nagdadala sa kalayaan. Umaasa ang kaaway na sasabihin mo sa sarili mong madrama ang mensaheng ito. Umaasa silang maliitin mo ito upang makagalaw ka ng walang inaalala. Umaasa silang sabihin mong musika, hindi ito para sa iyo kahit alam ngang bahagi ngang iyong sarili na para ito sa iyo. Ang pagmaliit sa katotohanan ay isa pang paraan ng pagpapaliban ng tugon. Hinahayaan ka nitong manatiling comfortable nang hindi nababago. Hindi ko sinasabi ito sa iyo upang maging mapagduda ka sa bawat pag-isip o matakot sa bawat pampagulo. Hindi iyan ang nais ko. Sinasabi ko ito sa iyo para makakita ka ng malinaw. Ang malinaw na paningin ay hindi nagdudulot ng kaba. Pinapatatak ka nito. Kapag alam mo ang nangyayari, tumitigil ka sa pag-react ng bulag. Maaring nagtataka ka kung bakit napakalakas ng pampagulo nitong mga nakaraang araw, ang liwanag ay mas mahirap tutukan. Kung bakit ang mga tahimik na sandali ay nakaka-uncomfortable, kung bakit automatiko kang naghahanap ng ingay. Hindi dahil mahina ka, ito ay dahil may ayaw na. Maupo ka ng sapat na tagal para marinig kung ano ang sinusubukang sabihin ng iyong puso. Umaasa ang kaaway na manatili kang abala upang hindi ka na magtanong ng mas malalim. Abala na hindi ka na huminto para mapansin ang nga pattern. Abala na patuloy ka na lang umaandar ng walang pahilom. Kaya mas gusto nila ang pampagulo kaysa sa pagkawasak. Pinapanatili kang buhay ng pampagulo, ngunit malayo. Buhay, ngunit walang kamalayan. Buhay, ngunit may dalang bigat na hindi mo kailangang pasanin. Gusto kitang maging alerto, hindi natatakot. Ang pagiging alerto ay kalmado. Ang pagiging alerto ay matatag.
Ang pagiging alerto ay napapansin lang ang mga bagay. Ang gulat ay nagpapalabo ang husga. Pinapatalas ito ang kamalayan. Hindi ko hinihiling na labanan mo ang anuman ngayon. Hinihiling ko na makakita ka. Makomento ang Jesus. Taglay mo ang buong, ako kung isinuko mo ng buong buo ang iyong buhay sa Kanya. Ang pagkakita ay pumiputol sa siklo. Kapag nakita mo ang hatak ng pampagulo, maari mong piliin na huwag itong sundan. Kapag nakita mo ang pattern ng pagpapaliban, maari mong piliin na tumugon ng iba. Kapag nakita mo kung paano ginagamit ang ingay para pigilan kang makinig, musika, maari mong piliin ang pananahimik ng walang takot, umaasa, ang kaaway na ituring mo ang sandaling ito bilang opsyonal. Sinasabi ko sa iyo, ito ay proteksyon. Hindi dahil may panganib kahit saan, kundi dahil malapit ang katotohanan. Kapag malapit ang katotohanan, madalas ay tahimik na bumabangon ang paglaban. Ang paglaban na iyon ay hindi nangangahulugang may masamang nangyayari. Musika, nangangahulugan ito na may mahalagang bagay na nangyayari. Hindi mo kailangang maging mas malakas kaysa sa kaaway. Kailangan mo lang maging malinaw ang kamalayan. Ibinabalik ka ng kamalayan sa tamang linya kasama ko. Ang tamang linya ay nagdadala ng kapayapaan. Ibinabalik ng kapayapaan ang kalinawan. Ginagawa kang mas mahirap ilihis na kalinawan. Alam kong marami ang humihingi ng atensyon mo. Alam kong pakiramdam ay makasarili ang huminto. Ngunit ang pahintong ito ay hindi makasarili. Ito ay kinakailangan. Hindi ka makakapagbuwos mula sa isang pusong tahimik na inubos NG Pampagulo. Tinutulungan kitang mapansin ang pag-ubos na ito para may sara ito. Huwag matakot sa kaaway. Ang takot ay nagbibigay sa kanila ng higit na atensyon kaysa sa nararapat. Tumanggi ka lang manatiling walang kamalayan. Tumanggi kang lakpasan ang sandaling ito ng hindi nakikinig. Tumanggi kang sabihin sa sarili mo na hindi ito mahalaga. Iyon lang ang kailangan ngayon. Manatili ka sa akin ng kaunti pa. Hayaan mong umupo ang kamalayang ito ng walang gulat. Wala ka sa panganib. Pinoprotektahan ka, hindi ka inaatake. Inanyayahan kang makakita muli ng malinaw. Umaasa ang kaaway na mag-scroll ka pababa. Hindi mo ginawa. Mahalaga iyon. Hindi dahil nakikipaglaban ka, kundi dahil nanatili ka. At ang pananatili ay nagbubukas ng pinto para magawa ng katotohanan ang gawain nito ng malumanay, matatag at buo. Manatili ka rito kasama ko. Lumalago ang kamalayan at habang lumalago ito, mawawalan ng kapangyarihan sa iyo ang hatak ng pampagulo. Anak ko, kailangan mong marinig ito ng seryoso, hindi ng may takot. Ang pagkaabala at pampagulo ay mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Hindi dahil ito ay maingay o halata, kundi dahil tahimik itong gumagana. Hindi ito nagpapakilala bilang panganib. Ipinapakilala nito ang sarili bilang normal na buhay. Sumasama ito sa iyong araw ng napakabagal kaya hindi mo napapansin kung ano ang unti-unti nitong kinukuha mula sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ngayon ng malinaw at may bigat. Dahil ang banayad ay maaring maging mas nakakapinsala kaysa sa biglaan. Pinapapurol ng pampagulo ang pagkaunawa, discernment,
Ang pagkaunawa ay ang kakayahan mong maramdaman kung ano ang totoo, kung ano ang tama, at kung ano ang hindi para sa iyo. Kapag matalas ang pagkaunawa, nakikilala mo kapag may humihila sa iyo palayo sa kapayapaan. Napapansin mo kapag ang isang kaisipan ay hindi galing sa akin. Nararamdaman mo kapag ang isang pagpili ay mas malaki ang magiging kapalit kaysa sa ibibigay nito. Ngunit pinapapurol ngang pampagulo ang talim na iyon. Ginagawa nitong pantay ang lahat ng pakiramdam. Nagsisimulang magalo ang mahalaga at hindi mahalaga at humihinto ka sa pagpansin kung ano ang pinakakarapat-dapat sa iyong atensyon. Hindi ito nangyayari sa isang gabi, kaya ito mapanganib. Nangyayari ito ng dahan-dahan sa maliliit na pagbabago na halos hindi mo namamalayan. Pinupuno mo ingay ang bawat tahimik na sandali. Lumilipat ka mula sa isang gawain patungo sa susunod nang hindi humihinto. Kumokonsumo kang nga salita, larawan, opinyon, at impormasyon hanggang sa pakiramdam ng isip mo ay puno, ngunit ang puso mo ay walang laman. Sa paglipas ng panahon, humihinto ka sa pagtingin sa iyong espiritu. Humihinto ka sa pakikinig sa loop mo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil pagod ka. Ang espiritual na pagkamanhid ay hindi dumarating bilang kadiliman. Dumarating ito bilang kapurolan. Gumagana ka pa rin, pumasok ka pa rin sa trabaho, naniniwala ka pa rin, ngunit mas kaunti ang nararamdaman mo. Ang kagalakan ay tila numinipis. Ang pananalik ay tila mas tahimik. Ang kapayapaan ay tila mas mahirap abutin. Nagsisimula mong tanggapin ang kabigatan bilang normal. Sinasabi mo sa sarili mo na ganito lang talaga ang buhay ngayon. Iyan ay manhid na banayad at tahimik. Lalong madaling matablan ang makataong abala, hindi dahil may ginagawa silang mali, kundi dahil ang labis na kaabalahan ay nag-iwan ng maliit na espasyo para sa pagninilay. Kapag palagi kang gumagalaw, hindi mo napapansin kapag ikaw ay lumilihis. Kapag palagi kang tumutugon sa iba, humihinto ka sa pakusa na makinig. Nagsisimula kang mamuhay bilang reaksyon sa halip na may tamang direksyon. Ang mabagal na paglihis na iyon ang ikinababahala ko dahil bihirang maramdaman ang panganib nito hanggang sa lumingon ka at mapagtanto kung gaano ka nakalayo sa pinagmulan mo. Pinapalitan ng gay ang pakikinig bago mo pa mapagtantong nangyari ito. Nakakarinig ka pa rin ng maraming boses, maraming tunog, maraming opinyon, ngunit humihinto ka na sa pagdinig ng malinaw sa akin. Hindi dahil huminto ako sa pagsasalita, kundi dahil wala nang natitirang espasyo para pumasok ang aking boses. Ang boses ko ay matatag. Hindi ito natataranta. Hindi ito nakikipagkumpitansya. Kapag ang lahat ng iba pa ay nagiging maingay, ang boses ko ay nagiging mas madaling balewalain. Kahit hindi ito nagbabago, nakikita ko kung gaano ka kadalas humanap ngang ingay ng hindi nag-isip. Isang screen ng cellphone, isang trabaho, isang pag-usap, anumang bagay na mapupuno sa espasyo. Ang katahimikan ay nakaka-uncomfortable na ngayon, hindi dahil wala itong laman, kundi dahil ibinubunyak nito ang iyong iniwasan. Sa katahimikan, napapansin mo ang iyong pagod, napapansin mo ang iyong mga tanong, napapansin mo ang iyong pangungulila. Pinapanatili ng pampagulo ang mga bagay na ito sa malayo, ngunit ang distansya ay hindi nagpapagaling sa kanila. Hindi kita hinuhusgahan dahil dito.
Naintindihan ko ang pressure sa ilalim ng lipunang ginagalawan mo. Naintindihan ko kung paano ginagantimpalaan ng mundong ito ang bilis at walang tigil na paggawa. Naintindihan ko kung paano pakiramdam na walang silbi ang magpahinga at ang katahimikan ay tila hindi ligtas. Ngunit kailangan mong makita ang nangyayari upang makapili ka nga iba. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa karunungan. Ginagawa kang mas madaling gabayan ng pampagulo ng wala kang pahintulot. Kapag wala kang kamalayan, sumasang-ayon ka ng hindi mo na mamalayan. Sumasang-ayon kang pasanin ang stress na hindi mo dapat pasanin. Sumasang-ayon ka sa mga boses na hindi nagsasalita ngang buhay. Sumasang-ayon ka sa mga nakasanayang unti-unting umubos sa iyo. Piniputol ngang kamalayan ang mga kasunduang iyon. Kaya napaka-epektibo ng pampagulo. Pinipigilan ka nitong mapansin kung saan ka sumasang-ayon. Pinanot kitang mapursiga sa mga araw na kailangan ng puso mong pahinga. Pinanot kitang balewalain ang maliliit na babala dahil pakiramdam mo ay imposibleng huminto. Pinanot kitang ituring na normal ang labis na pagod at tawagin itong katatagan. Naduduro ang puso ko dahil doon. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil napakahalaga mo. Hindi ka nilikha para mabuhay ng palaging lunod sa problema. Nilikha ka para mabuhay na konektado. Ang panganib ngang pampagulo ay hindi ito humihila sa iyo ng minsanan. Ito ay ang unti-unti nitong pagpapalit ngang lalim patungo sa ibabaw lamang. Ang pambihira ay nagiging mabilis. Ang pakikinig ay nagiging bihira. Ang mga desisyon ay nagiging reaksyon na lamang. Mahal mo pa rin ako, ngunit hindi ka na tumatagal kasama ko. Ang relasyon ay nagiging isang bagay na isinisingit mo na lang sa halip na isang bagay kung saan ka kumukuha ng buhay. Ang pagbabagong iyon ay nagpapabago sa lahat. Maaring nagtataka ka kung bakit pakiramdam ay mas mahirap maramdaman ang gabay ko nitong nga nakaraang araw. Kung bakit ang aking nga pagpili ay tila mas nakakalito. Kung bakit ang aking kapayapaan ay tila marupok. Hindi ito dahil malayo ako. Ito ay dahil ang iyong atensyon ay nakalat. Ginagawa nga nakalat na atensyon na tila malabo ang lahat. Ibinabalik ngang pagtuto ang kalinawan. Gusto kong maunawaan mo na kailangan ng katahimikan para gumana ang pagkaunawa, discernment. Kung paanong kailangan ng katawan mong pahinga para gumaling, kailangan ng espiritu mong katahimikan para makaramdam ng katotohanan. Kapag nawala ang katahimikan, humihina ang pagkaunawa. Nagsisimula kang umasa sa lohika lamang, sa nakasanayan lamang, sa kung ano ang apurahan sa halip na kung ano ang matalino, hindi dahil nabibigo ka. Ito ay dahil sobra-sobra na ang pasan mo. Sinasanay ka nitong mag-react sa halip na magnilay. Sinasanay ka nitong tumugon agad sa halip na makinig ng malalim. Sa paglipas ng panahon, humihinto ka sa pagtatanong kung galing ba ito sa akin at nagsisimulang magtanong, ano ang kailangan kong gawin susunod? Ang pagbabagong iyon ay tila maliit ngunit binabago nito kung paano ka nabubuhay. Nagiging hinihimo kang ng pangangailangan sa halip na ginagabayan ng katotohanan. Nagsasalita ako ng may matinding kaseryosohan ngayon dahil hindi ko gusto na mawala ang iyong pagiging sensitibo. Ang pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, ito ay isang regalo. Pinapayagan ka nitong maramdaman kapag may malibago pa man ito maging halata. Pinapayagan ka nitong maramdaman ang paggabay ko ng malumanay.
pinapatigas ang pampagulo ang pagiging sensitibo ng hindi mo napapansin at pinapamanhit kung ano ang dating buhay. Musika, naramdaman mo ang pagkamanhit na ito na sinusubukang manatili. Kaya nakuha ng mensaheng ito ang atensyon mo dahil alam mong kailangan mong huminto. Musika, hindi iyan nakataon lang. Iyan ay ang iyong espiritu na tumutugon sa katotohanan bago lumalim ang pagkamanhit. Hindi ko hinihiling na alisin mo ang lahat ng ingay sa buhay mo. Hinihiling ko na ihinto mo ang pagpapahintulot sa ingay na palitan ang pakikinig. Hinihiling ko na gumawa ka ulit ng espasyo, kahit maliit na espasyo kung saan hindi ka kumokonsumo, hindi nagre-react, hindi nagpapakitang gilas, espasyo kung saan maaari ka lang manatili kasama ko. Hindi ito musika tungkol sa paggawa ng higit pa. Ito ay tungkol sa pagpansin ng higit pa. Pagpansin kapag ang puso mo ay mabigat, pagpansin kapag ang kapayapaan mo ay numinipis, pagpansin kapag masyadong mabilis ang galaw mo para makaramdam. Ang ito ay hindi senyalis ng pagkabigo. Ito ay mga paanyaya para bumalik. Gusto kong musika, maramdaman mo ang kaseryosohan nito nang hindi nakakaramdam ng takot. Nakakaparalisa ang takot. Nagpapalakas ang kamalayan. Hindi kita binabalaan dahil may masamang mangyayari. Binabalaan kita dahil may banayad na nangyayari at ngayon na ang tamang oras para ihinto ito. Hindi ka nawawala. Lumilihis ka at ang paglihis ay maaaring may tama. Ang kailangan lang ay atensyon. Ang kailangan lang ay kahandaang huminto. Ang kailangan lang ay makinig muli. Manatili ka sa akin dito. Hayaan ang katotohanan ito na bumaon ng malumanay. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ng sabay-sabay. Kailangan mo lang makitang malinaw kung ano ang ginagawang pampagulo upang mapili mong manatili sa presensya ko muli. Kasama mo ako rito. Hindi ako nanonot mula sa malayo. Ako ay malapit, matatak, matiyaga. Nagsasalita ako dahil masyado kitang mahal para hayaang tahimik na manatili ang pagkamanhit. Makinig ka ngayon, hindi nang may takot, kundi nang may katapatan. Maaring patalasin muli ang iyong pagkaunawa. Maaring ibalik ang iyong pagiging sensitibo. Maaring lumalim ang iyong kapayapaan. Ngunit nagsisimula ito sa pagtingin sa pampagulo sa kung ano talaga ito at pagpili na manatili kasama ko sa halip. Manatili ka rito. Hayaan ang ingay na umatras sandali. Hayaan ang puso mong huminga. Ang kaseryosohang ito ay hindi ginawa para pabigatin ka. Ito ay ginawa para gisingin ka nang malumanay upang mabuhay ka muli ng lubos na gising. Anak ko, kailangan kong alisin ang mabigat na dalahin sa iyong puso ngayon. Hindi ka masyadong abala. Hindi ka nabibigo dahil puno ang skedulo mo. Hindi mo ako binibigo dahil pakiramdam mo ay siksik ang iyong mga araw. Bitawan mo ang kahihiyang iyan. Hindi iyan galing sa akin. Ang nararanasan mo ay hindi kakulangan sa debosyon. Ito ay ibang bagay na lubusan, tahimik at patuloy kang hinihila. At ang hatak na iyon ay ginawa ang lahat na maging mas mabigat kaysa sa nararapat. Nakikita ko kung gaano mo kadalas sisihin ang sarili mo. Sinasabi mo sa sarili mo na kung mas may pakialam ka, babagal ka. Kung mas malakas ka, mas makakapag-focus ka. Kung mas disiplinado ka, mas mararamdaman mo ang lapit ko. Ang boses na umaakusa sa iyo ay hindi totoo.
Binabalewala nito kung ano ang talagang nangyayari. Ang pagiging abala ay hindi ang problema. Ang problema ay ang hindi nakikitang hata sa iyong atensyon na gumagana sa ilalim ng iyong buhay. May pakakaiba ang responsibilidad at ang pampagulo, distraction, at gusto kong maunawaan mo ito ng malinaw. Ang responsibilidad ay nagmumula sa pag-ibig at layunin. May bigat ito, ngunit may kahulugan din ito. Ninanakaw ng pampagulo ang bigat at kahulugan. Maaring pagurin kang nga responsibilidad, ngunit hindi ka nito iniiwang walang laman. Ang pampagulo ay iniiwan kang pagod sa paraang hindi na ibabalik ng pahinga. Napagkakamalan mo ang dalawa at ang paggalitong iyon ay nagparamdam sa iyo ngang konsensya sa mga bagay na dapat ay alam mo na. May mga responsibilidad akong inilagay sa iyong buhay pamilyang kailangan mong alagaan, trabahong musika, dapat mong tapusin, mga pagpiling, dapat mong gawin. Hindi ko hinihiling na iwanan mo ang mga bagay na iyon. Hindi ko pinupuna ang iyong pagsisikap. Nakikita ko ang katapatan mo sa pagharap dito araw-araw. Ngunit kasabay ngang responsibilidad, may tahimik na hatak na hindi galing sa akin. Isang hata na nakakawata-wata sa iyong atensyon. Isang hata na pumupuno ng ingay sa bawat walang lamang espasyo. Isang hata na pumipigil sa iyo sa pagpapahinga kahit tumigil. Nasa paggalaw ang iyong katawan. Ang hata na iyon, ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay pagod ka pa rin kahit nakatulog ka na. Ang hata na iyon, ang dahilan kung bakit magulo ang isip mo kahit sa tahimik na kwarto. Ang hata na iyon ang dahilan kung bakit mas mahirap ang magdasal at ang katahimikan ay nakaka-uncomfortable. Hindi dahil mahina ka. Ito ay dahil may isang bagay na patuloy na nakikipagkumpitensya sa iyong atensyon at ang kumpitensya ay laging nagdudulot ng pilay. Sabihin ang amen, ibinabalik mo ang kagalakan ko kung ginawang awit ng Diyos ang iyong kalungkutan, ibahagi ito